kailangan maging creative tayo. Yung maganda yung ginawa ng Taguig dito, meron silang voucher system. Pag masikip na yung public school, binibigyan nila ng voucher yung isang bata para pumili ng private school na malapit. Voucher system paigtingin ng Department of Education upang ma-decongest ang populasyon sa pampublikong paaralan ayon kay Secretary Sani Angara. Tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying dahil nagiging malaking problema, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying, hindi sila makapag-aral ng mabuti. Insidente ng bullying sa mga estudyante pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong pasukan. Hindi mo magagawa ang 5-minute response kung hindi makapag-command ang ating mga chiefs of police. I want them to actually command, not only figuratively, but literally, they can issue the command over the radio, over any communication na kung gusto nila. 8 chiefs of police sa Metro Manila inalis sa pwesto dahil sa kabiguang ipatupad ang 5-minute response. Pero ang kailangan talaga natin i-crack down dito, yung mga taxi na hindi sumusunod sa cap, hindi sumusunod sa price ceiling. No, so yun ang gagawin natin. No, yun ang gagawin natin ngayon. Magka-crackdown tayo, lalong-lalo na sa mga major areas. Lisensya ng taxi driver na naningil ng sobra sa pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, babawiin ng Land Transportation Office. Crackdown sa mga mapagsamantalang taxi driver, ipinag-utos ng Department of Transportation. Yung ating kababayan na nasa critical situation, naipit po yung kanyang leg. So, ito po, naipit po yung kanyang neck, yung kanyang leeg, and monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Isa sa 4 na Pilipinong lubhang nasugatan sa airstrike sa Israel, nasa intensive care unit. 72 Pinoy naghihintay na ma-repatriate. Vice President Sara Duterte hindi nahihingi ng dagdag na budget para sa taong 2026. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nagbukas na ngayong araw ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Gaya ng inaasahan, siksikan ang mga estudyante sa ilang classroom. Kaya ang Department of Education patuloy sa pag-iisip ng paraan kung paano susolusyonan ang kakulungan ng mga silid-aralan. Ito ang balita ni Jed Deresina, live. Magandang hapon, Jed. May mga suwestyon ba ang DepEd maging ang mga paaralan para tugunan ang problemang ito? Magandang hapon, June. Isa nga sa mga plano ng Department of Education kaugnay dun sa nasabing problema ay yung pagpapalawak o pagpapalakas noong kanilang ino-offer na voucher system sa mga estudyante at para naman sa mga paaralan, pansamantala silang dumidiskarte para matugunan yung iba't ibang problema sa sektor ng edukasyon gaya na nga lang nung kakulangan sa mga silid-aralan. Hindi na bago ang problema sa siksikan sa classroom at kakulangan sa silid-aralan sa tuwing magsisimula ang pasukan. Taon-taon kasi ay nadaragdagan ang bilang ng mga estudyante na nag-e-enroll sa mga pampublikong paaralan. Bunsod nito, iminungkahi ni Education Secretary Sani Angara ang pagpapalawak ng kasalukuyang voucher system ng ahensya. Sa ganitong paraan, aniya, may pagkakataon ang mga magulang na ipasok sa private schools ang kanilang mga anak nang hindi gaanong mahihirapan sa gastusin. Kailangan maging creative tayo. Yung maganda yung ginawa ng Taguig dito, meron silang voucher system. Pag masikip na yung public school, binibigyan nila ng voucher yung isang bata para pumili ng private school na malapit. Ayon kay Secretary Angara,
pinag-aaralan na rin nila ang pagpapalawig ng voucher system sa iba pang rehiyon, lalo na sa mga lugar na siksikan ang populasyon ng mga mag-aaral. Yun ang pinag-aaralan namin sa ibang lugar tulad ng Region 4A. Maraming probinsya dyan na, lalo na sa Cavite, sa Laguna, masisikip ang public school. So pwedeng i-expand, kasi meron tayong existing voucher system. Expand lang natin, pag masikip na masyado yung eskwelahan, pwedeng lumipat ng private yung mga ibang estudyante. Sa kasalukuyan, nasa 16,000 hanggang 22,000 pesos ang maaaring matanggap na subsidy ng mga mag-aaral sa private school. Samantala, sa kabila ng lumalaking populasyon, nagpapatupad din ang ilang paaralan ng kani-kanyang mga solusyon upang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Gaya na lang sa Tenement Elementary School sa Taguig City. Ayon sa prinsipal ng paaralan na si Maria Fernandez, aabot na sa 8,000 ang kanilang mga estudyante, kaya kailangan na rin talaga nila ng karagdagang espasyo. Yung ibang classroom namin, lalo na yung para sa mga maliliit, hinati po namin para magkasya. Magkasya po yung mga estudyante namin. Pero yung para sa 586, hindi po namin pwedeng hatiin dahil maliit yung size ng classroom at saka good for 40 pupils lang yung the maximum is 45. Kaya meron pa kaming leeway. Samantala sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nasunog ang 8 classroom kahapon, kinakailangang mag-adjust ng schedule ng pasok ng mga bata. Ayon kay Marisa Lu Rodriguez, punong guro ng paaralan, ngayong taon sana ay single shift na ang kanilang senior high school. Ngunit hindi na ito matutuloy dahil kinakailangang may magamit ang grade 9 and grade 10 students nila na nawalan ng classroom dahil sa sunog. 2 shift po kasi ang junior high school namin, grade 7 to grade 10. Yung senior high school namin, we were planning to have 1 shift. But because of what happened, so yung aming isang building na gagamitin ng grade 11, we opted to have 2 shift then sa grade 11 and 12 para ma-accommodate po yung nawalan ng classroom. Higit 600 mag-aaral mula grade 9 at grade 10 ang apektado dahil sa nasabing sunog. June, nabanggit kanina ni Education Secretary Sani Angara na posibleng sa susunod na taon ay masimulan yung malaking construction ng mga silid-aralan sa bansa. Ito ay kung maaprubahan ng National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee yung kanilang proposal na makapagtayo ng tinatarget nilang 105,000 na silid-aralan sa buong bansa. At ito yung pupuno dun sa kakulangan na 165,000 na kakulangan ng mga silid-aralan sa buong bansa na nadadagdagan pa rin taon-taon. At kanina nga ay nag-ikot sa iba't ibang paaralan. Si Secretary Angara, nagsimula nga siya kanina sa Maynila kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sumunod, nagtungo siya sa Taguig, maging dito sa Binyan at sa Santa Rosa, Laguna. Ayan muna update, balik sa iyo, Jude. Jed, doon tayo muna doon sa voucher system na sa ngayon nagiging epektibo yan dahil nga talagang kulang ng silid-aralan. Paano ito pa-budget ang ngayon ng DepEd? Kasi sinasabi mo kanina sa Taguig, ano yun, pinopondohan ng local government. Tama ba yun, Jed? Yes, Jun, yung nabanggit kanina ni Secretary Angara doon sa Taguig ay yung local government nga nila yung nagpopondo. At ayun yung tinitingnan nilang halimbawa o pinag-aaralan nila sa ngayon na yung voucher system na ino-offer ng DepEd is mapalawak pa nila doon sa mga regions, lalo na doon sa mga crowded regions para makapag-aral yung mga bata or magkaroon ng chance yung mga bata na makalipat sa private school, tas ma-decongest nga yung mga pampublikong paaralan. Wala pang nabanggit kaninang eksakto ang kalihim ng edukasyon, paano yung magiging budget doon sa nasabing pagpapalawak ng voucher system, Jude. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakaantabay ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsimula ng klase sa buong bansa. Binigyang diin naman ni Department of Education Secretary Sani Angara ang pangangailangan na maipatupad agad ang malakihang proyekto sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan. Ito ang balita ni Nel Mari Buhok.
Sige. Ito naman, ito yung susunod ha. Oh. Ano yung tunog ng pito? Mas malakas. Ano yung tunog ng pito? Ayun, kuha na. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sandaling nagturong magbasa sa isang klase sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate sa Maynila. Ito ay mismong sa pagbubukas ng mga paaralan ngayong araw. Ininspeksyon din ni PBBM at ni Department of Education Secretary Sani Angara ang mga silid-aralan at maging ang closed-circuit television room ng eskwelahan. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na nakatutok ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagsisimula ng klase ngayong araw upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga guro at mga estudyante. Kabilang anya na tinututukan ngayon ng pamahalaan ang mga kaso ng bullying sa mga estudyante. Tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying dahil nagiging malaking problema, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying, hindi sila makapag-aral ng mabuti. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Information and Communications Technology o DICT na palakasin pa ang serbisyo ng internet. Sa ngayon, ang mga eskwelahang may internet lamang, mga 60%, napakababa. Ang problema talaga kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Pinababantayan rin ni PBBM sa Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga gamit ng mga estudyante. Ang DTI at saka DOTR ay instruksyonan ko, gawin ninyo lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng magulang at saka ng estudyante. Posible namang sa susunod na taon ay masimulan na ang malakihang konstruksyon ng mga silid-aralan. Ayon kay Secretary Angara, kung agad na maaaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Investment Coordination Committee ang panukala, ay agad na maipatutupad dito sa taon 2026. Binigyan din ng kalihim ang pangangailangan na maaprubahan agad ang proyekto kung saan tinatarget na makapagtayo ng 105,000 na mga bagong classroom. Meron nga tayo yung proposal na PPP na 105,000 classrooms. Uutangin yon pero 10 years to pay yon. So yun ang proposal natin. Dumadaan na siya sa NEDA ICC. So may mga approvals yon. I-review nila yung proposal namin. Pero sa tingin namin, pag hindi natin ginawa yan, papag-iiwanan tayo. Prioridad ng ahensya na makapagtayo ng mga silid-aralan sa National Capital Region, 4A at iba pang urban areas na higit na nangangailangan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng Philippine National Police sa paligid ng mga paaralan ngayong pasukan. Layon nito na maiwasang mabiktima ng krimen ang mga mag-aaral. Bukod dito, tututukan ng PNP ang bullying sa mga estudyante. Ito ang balita ni Lea Ilagan. And we are coordinating with the schools, siguraduhin natin na walang bullying, walang mga krimen na mga makakabiktima ng ating mga estudyante. Makikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa pamunuan ng mga paaralan kaugnay ng mga insidente ng bullying. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, pagtutulungan nila kung paano maiiwasan ang insidenteng ito sa mga mag-aaral. Aniya, malaki ang epekto sa mga bata kapag nabully ang mga ito kaya't kailangan itong mapigilan. Andyan ang mga manluloko na mga, alam mo na, luloko-lokohin ng mga bata. Maya-maya yan, nanakawan na ang mga bata dahil madaling ang, siyempre, murang edad pa ang mga yan, musmus pa ang mga yan. Maya-maya yan, may mga magsiset up na makukuha nila yung bag, may lamang cellphone. So, yan ang mga target yan. Bukod sa bullying, tututukan din ng PNP maging ang mga street crimes. Ready tayo. At nakita naman natin na smooth sailing naman, nagsimula na ang klase actually. Kanina sa gulo ng mga estudyanteng mga excited na pumasok sa kanilang mga paaralan, hindi na tayo nakisali pa at pinabayaan natin silang mag-enjoy ng kanilang first day of classes. Gaya ng ibang emergency at krimen, maaari din daw itawag ang bullying sa 911 hotline. Ang magiging response lang naman actually ng first response ng ating mga call takers dyan,
itatawag din sa local stations at ang local stations magko-coordinate yan sa school head. Baka kasi hindi nakakarating sa school head sa kung ano mga rason ang impormasyon, nagtutulungan kami para namomonitor kung ano man ang nangyayari. Kasi ang bullying hindi naman nangyayari lang sa loob ng eskwelahan eh. Paglabas ng mga bata sa pagpauwi, meron ding pwedeng mangyaring ganyan eh. Samantala, kontento naman ang hepe ng pambansang pulisya sa latag ng seguridad ng mga pulis sa mga bisinidad ng mga eskwelahan. Sa isinagawang inspeksyon ni General Torre sa Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School kaninang umaga, kinausap din ito ang principal at school administrator. Sinabi ni General Torre na nag-deploy sila ng nasa 37,740 na pulis para bantayan ang nasa 45,974 na mga eskwelahan sa buong bansa. Mayroon ding 5,079 na mga police assistance desk na nakapwesto malapit sa mga eskwelahan. Part yan ng ating tinatawag na fixed visibility point prioritization. Very obvious naman na dahil first day of classes ito, maraming mga estudyante yung papasok at sigurado dadami ang tao. So assessed na yan, napaghandaan na yan, kaya alam natin na dito ang concentration ng tao. Kaya dito rin ang concentration ng deployment ng PNP. Pangako ni Chief PNP sa mga magulang, ang pulis ay katulong nila sa pagbabantay para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Huwag na rin aniya silang hanapin sa mga presinto dahil ang pulis daw ay nasa kanila ng mga telepono. Dial 911 at darating sila sa loob ng 5 minuto. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ng Malacanang na irresponsable ang mga opisyal ng pamahalaan na nag-share ng mga AI o Artificial Intelligence Generated Videos. Ito ang reaksyon ng palasyo sa sinasabing AI-generated video na na-share ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang social media account tungkol sa pagtutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Joe Anano. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Hindi tama namang galing sa mga opisyal ng pamahalaan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos na i-share ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang social media account ang isang video na umano'y isang artificial intelligence o AI generated. Sa nasabing video, mapapanood ang 3 kabataang lalaki na nagsasabing tutol sila sa impeachment case ni VP Duterte. Giit ng Malacanang, dapat na maging responsable ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagbabahagi ng mga impormasyon sa publiko, lalo na kung inihalal sila ng taong bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na kailangan pang mag-sorry ni Senator Bato. Sa halip ay i-acknowledge na lamang nito na hindi tama at peke ang na-share nitong video. So ngayon, na ginawa po nila at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Hindi ka na kailangang mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila, considering na binoto sila ng taong bayan. Sa isang post kanina, sinabi ni Senator De La Rosa na hindi importante sa kanya kung AI-generated ang kanyang na-share na post. Para sa kanya, mas mahalaga ang mismong mensahe nito at hindi ang messenger. Kung si Vice President Sara Duterte rin ang tatanungin, wala anyang masama kung mag-share ng isang AI video ng pagsuporta sa kanya, basta't hindi naman ito pinagkakakitaan. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI
video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sariling desisyon ng bawat senator judge ang hindi paglahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Escudero. Ito ay sa gitna ng mga panawagan na mag-inhibit ang mga senador na nagpakita o nagpahayag ng pagpabor o pagkontra sa pangalawang Pangulo. Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na kung ang pagiging biased ang pagbabasihan ng pag-inhibit, dapat din ipa-inhibit si Senator Risa Ontiveros. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Hindi pakikinggan ng impeachment court ang sino mang biased. Ito ang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero sa gitna ng mga panawagan o kahilingan na pabor o kontra sa impeachment o kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng mambabatas, dati na itong nangyari sa ibang impeachment case. Partikular na sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona noong 2012 kung saan hiniling ng defense panel na mag-inhibit si Senator Judge Franklin Drilon. Ito ay dahil sinabi umano na masyadong anti-corona ang posisyon ng dating senador noong panahon ng paglilitis ng former Chief Justice. Ngunit ang desisyon anya ng impeachment court doon ay hindi pwedeng pagbotohan o pag-usapan sa impeachment court. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Ayon pa kay Senate President Escudero, batay na rin sa impeachment case ni former Chief Justice Corona, pag nag-inhibit ang isang senador, maaari lang itong matanggal sa bilang ng 24 na impeachment judges kapag tinanggal siya bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi maaring mag-inhibit na lamang basta sa impeachment trial ang senator judges na pabor sa kanya. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, dapat ibigay ang benefit of the doubt sa mga senator judge na gagawin nila ang trabaho nila ng patas alinsunod sa kanilang sinumpaan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang ipatupad sa tamang oras sa mga proyekto at matugunan ng mga pangunahing kinakailangan ng publiko. Ito ang ipinahayag ng Pangulo sa kanyang panibagong podcast kung saan binigyan diin ito na mas magiging mahigpit siya sa mga miyembro ng gabinete. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Do, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Walang kaibigan, trabaho lang. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panibagong podcast. Ayon sa Pangulo, magiging maigpit siya sa performance review sa kanyang gabinete, lalo na sa tinatarget na pagtapos sa mga proyekto at pagtutok sa mga maliliit na pangangailangan ng mamamayan.
mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga pasanin ng mga matatanda kapag bumibiyahe at ang problema sa San Juanico Bridge. Dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gaano katagal? Kagaya ito sa San Juanico, nakita namin nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. Ayon pa kay PBBM, marami na siyang tinanggal sa pwesto na nasa mga mabababang posisyon sa nakalipas na mga taon. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi just get ako trabaho to just if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin pero pabayaan mo kami magtrabaho. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Napuruhan ang isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa Israel matapos sa missile attack mula sa Iran. Sa kabila ng gulo na nangyayari sa dalawang bansa, mayroon pa rin mga OFW na pipiliing manatili at magtrabaho sa naturang bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, ano na ang latest na balita dyan sa Pinoy na kritikal ang kondisyon ngayon sa Israel? Yes, Monica, ayon sa update na nakuha natin sa Department of Migrant Workers pati na rin OWA, isang overseas Filipino worker o OFW ang kasalukuyan ngayong nasa intensive care unit sa Israel matapos mapuruhan ang kanyang leeg o maipit yung kanyang leeg matapos tumama ang isang missile galing sa Iran. Ngayong araw, 4 ang naiulat na injured OFW sa Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, 2 rito ang na-discharge na sa ospital habang 2 pa ang nakakonfine, kung saan isa rito ang nasa malubhang kondisyon. Yung ating kababayan na nasa critical situation, naipit po yung kanyang leeg, and monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng naturang OFW. Mayroon na rin anyang kasamang kapamilya ang 2 biktima na nananatili pa rin sa ospital. Tiniyak naman ng tanggapan na ngayong araw ay maipararating rin nila sa mga kaanak ng mga ito sa Pilipinas ang nangyari sa 2 napuruhang OFW. Samantala, 14 na OFWs mula sa Rehovot ang nabigyan ng pamahalaan ng basic needs, kung saan 8 ang nasa temporary shelter, 5 ang nananatili pa rin sa kanilang mga employer, habang isa naman ang piniling manuluyan sa kanyang kaibigan. Kaninang umaga nakauwi na sa bansa ang 18 OFWs na papunta sana ng Israel at Jordan, ngunit na stranded sa Dubai. Ayon kay Orla, halos 15 years ng caregiver sa Israel, first time niyang ma-stranded ng 48 oras. Ngunit sa kabila nito, pipiliin pa rin niya na magtrabaho roon. Siyempre po, nasanay na din kami sa trabaho namin at kahit na yung gera, almost twice a year meron, nasanay na din. At saka siyempre sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Anya, pinayagan naman sila ng kanilang mga employer na manatili muna sa Pilipinas, ngunit hinihintay pa rin nila sila ng mga ito oras na magbukas muli ang airspace ng Israel. Inaasahan naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagdami ng mga magre-request ng repatriation mula sa mga OFW sa Middle East, lalo na sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kaninang umaga, 92 na ang nagpatala ng mga nagnanais umuwi ng Pilipinas. Meron ng 82 talaga napipintong umuwi. And since the Friday attacks, 10 have signified their desire to come home. So that's around 92 in our list in terms of those who are prepared to come home.
Una nang tiniyak ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Menjola na pinaghahandaan na nila ang ibang paraan para sa isasagawang repatriation efforts, lalo na at kasalukuyang sarado ang airspace ng Israel. Ngayon, actually nakikipag-coordinate tayo sa Philippine Embassy natin sa Amman, Jordan at saka sa Egypt, sa Cairo. Our Philippine embassies doon, tinitingnan nila yung pamamaraan kung paano natin pwedeng i-repatriate through those countries yung mga Pilipino natin. So, minomonitor natin yung mga movements at saka ng mga borders. Monica, tiniyak ng pamahalaan na oras na makauwi ng Pilipinas ito mga i-repatriate na mga OFWs ay may naghihintay sa kanila na financial assistance at sasailalim rin sila sa reintegration programs upang magkaroon sila ng tsansa na makahanap ng ibang hanap buhay lalo na at nawalan sila ng trabaho dulot ng umiiral na gulo ngayon sa Middle East. Yan muna ang update mula dito sa NAIA Terminal 1. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Samantala, narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagpapatuloy ang walang humpay na putukan at mga pagsabog bunsod ng umiigting na sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Hindi naman inayuna ni US President Donald Trump ang planong pagpaslang kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ito ang balita ni Mariel Latoza. Tatlo na ang napaulat na nasawi sa pinakabagong airstrike ng Iran sa Israel ngayong araw. Base sa mga ulat, 2 dito ang babae habang ang isa ay lalaki at sila ay pawang nasa edad 70. Samantala, 74 na ang sinasabing nasaktan at dinala sa ospital. Ayon sa Israel National Emergency Service, nagpapatuloy ang rescue operation sa mga lugar na tinamaan ng Iranian missile. Sa panig naman ng Iran, sinasabing umabot na sa 224 ang namatay dahil sa pag-atake ng Israel. Karamihan sa mga ito ay sibilyan ayon sa tagapagsalita ng Iranian Health Ministry. Tinanggihan naman umano ni US President Donald Trump ang plano ng Israel na patayin si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, sinabi ni President Trump kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi ito magandang ideya. Sa kanyang post sa Truth Social, nanawagan ang American Chief Executive na dapat magkasundo ang Iran at Israel at iginiit na kaya niyang ipatigil ang sagupaan tulad ng ginawa niya sa India at Pakistan. Hindi itinanggi o kinumpirma ni Netanyahu ang pahayag ng mga US official. Ngunit sinabi na ginawa lang ng Israel ang nararapat kasunod ng nagpapatuloy na palitan ng opensiba ng dalawang bansa. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang search and rescue operation sa gumuhong tulay sa ibabaw ng Indrayani River sa Pune District, India. Ayon sa mga opisyal, umabot sa 55 individual ang nailigtas mula sa insidente. Ilan sa kanila ay nahulog sa ilog habang tumatawid ng masira ang tulay. 3 sa 4 na nasawi ang nakilala na, habang isa ang patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan. Nagpaabot na ng tulong ang mga otoridad sa mga biktima ng insidente at iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng pagguho ng tulay. Binatikos ng civil rights lawyers ang Los Angeles Police Department dahil sa umano'y paglabag sa batas. Ito ay matapos na gumamit umano ng labis na puwersa ang naturang security personnel sa mga nangyaring protesta sa syudad. Ito ang balita ni Pong Mercado. Umani ng batikos ang Los Angeles Police Department o LAPD matapos gumamit ng tear gas, rubber bullets at iba pang less lethal na mga sandata laban sa mga nagpoprotesta. Ayon sa batas ng California, gaya ng Assembly Bill 48 at Senate Bill 98, ipinagbabawal ang paggamit ng mga ito, maliban na lamang kung may malinaw na banta sa kaligtasan.
Dapat din umanong magbigay ng paalala ang mga pulis sa mga lokasyon at sa iba't ibang wika. Subalit, ayon sa ilang reporter na nasa lugar, wala silang narinig na malinaw na babala. Sa halip, nakita umano nila ang mga pulis na basta na lamang nagpaputok sa mga taong walang ginagawang karahasan. Isang video ang lumabas kung saan narinig ang isang pulis sa helicopter na nangaasar at nagbanta sa mga nagpoprotesta. Labag ito sa batas at sa alituntunin ng LAPD. Ayon sa mga abogado ng ACLU at National Lawyers Guild, ito ay hindi lang paglabag sa batas, kundi lumabag din ang mga ito sa unang amendment ng konstitusyon, ang karapatan na magprotesta at magtipon. Humihiling ng agarang investigasyon ang mga advocates at sinabi nila na dapat managot ang mga pulis na lumabag sa batas. Kung magpapatuloy ang LAPD sa ganitong gawi, maaring kumilos ang federal judge ayon kay Attorney Carol Sobel. Samantala, sinabi ng LAPD na gumamit lamang sila ng puwersa laban sa umano'y mga gumawa ng karahasan, kabilang na ang mga nagtangka umanong magpasabog ng Molotov cocktail. Patuloy din ang kanilang investigasyon sa mga reklamo na makikita sa social media at sa mga video mula sa mga nagprotesta. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Inalis ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa pwesto ang 8 Chief of Police sa National Capital Region. Ito'y matapos na mabigo ang mga ito na ipatupad ang pulisiya ni General Torre na 5-minute response time sa tawag ng emergency. Ito ang balita ni Lea Ilagan. That is our commitment to the President and to the Filipino people. So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. 3 araw matapos ang election ban, sinimula na ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III ang balasahan sa ilang opisyal ng PNP. Unang tinamaan ang 8 Chief of Police sa Metro Manila matapos na mabigo ang mga itong ipatupad ang 5-minute response policy. Kabilang sa inalis sa pwesto ang Chief of Police ng Caloocan, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan at Makati. We will declare those positions open so that mabigyan naman ng pagkakataon ang ibang mga interesado at qualified at sa tingin natin ay kayang gawin yung ating pamantayan. Kailangan aniyang may kaalaman ang mga Chief of Police at iba pang ground commander hindi lamang sa paghawak ng mga two-way radio, kundi sa mabilis na pagresponde sa bawat tawag ng emergency. Actually, it's not about the radio itself. Ang sa atin dito is just about accomplishing the mission. Hindi mo magagawa ang 5-minute response kung hindi makapag-command ang ating mga chiefs of police. I want them to actually command, not only figuratively, but literally, they can issue the command over the radio, over any communication na kung gusto nila. Ang 5-minute response ay ang mabilis na pagresponde sa bawat tawag ng emergency sa hotline 911. Unang inihayag ni General Torre ang pulisiya ng 5-minute response sa kanyang unang command conference kasama ang matataas na opisyal ng PNP noong June 4. Subalit, nabigo pa rin ani ang 8 na sundin ito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilipat na sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang Russian vlogger na si Vitaly Sudorovetsky. Kinumpirma ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na noon pang June 11 ito sa BJMP facility dahil sa pagharap sa mga local cases sa Pilipinas. Mananatili ito sa kustodiya ng BJMP habang wala pang resolusyon ang kanyang mga kaso bago siya ibalik sa kustodiya ng BI para harapin ang deportation. Ikinulong ang Russian vlogger noong Abril dahil sa mga offensive na vlog dito sa Pilipinas na nagpapakita ng pambabastos sa mga Pilipino. Isang menor de edad na rider ang tumilapon kasama ang angkas nito
nang makabanggaan ang isang tricycle sa General Santos City. Agad naman itong nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Romel Tom Ureta. Hindi nakapagpreno ang minor de edad na driver ng motorsiklo dahilan upang tumilapon sila kapwa ng kanyang angkas nang makabangga ng isang tricycle. Nangyari ang aksidente sa Tumbler Bridge, Barangay Tumbler, General Santos City, pasado alas 2 ng madaling araw, June 15. Hiwa sa may kaliwang paa at gasgas sa kanang braso at noo ang tinamo ng 15 anyos na rider. Samantala, ang 18 anyos na angkas dito ng kanyang kaibigan ay nagtamo naman ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman ito nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Walang lisensya at wala ding suot na helmet ang dalawa. Pauwi na sana sila mula sa isang kasiyahan nang hindi nakapagpreno ang driver at bumangga sa tricycle na nasa harap nito. Hindi ko rin hospital na eh. Kailangan nagsahi ba? Hindi na siya. Tumanggi ang mga pasyente na magpadala sa ospital at wala namang natamong injury ang driver ng tricycle. Romel Oreta, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magpapadagdag ng budget si Vice President Sara Duterte para sa operasyon ng kanyang opisina sa susunod na taon. Kaya kapareho lang ng inaprubahang budget ngayong 2025 ang hihilingin nila para sa 2026. Pero ilang mga programa ng OVP ang itinigil na dahil sa kawalan ng pondo. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Magandang gabi Gladys, ano ang dahilan bakit kapareho lang ng budget ngayong taon ang hihilingin nila sa Kongreso next year? June, inaasahan na kasi ni Vice President Sara Duterte na hindi maaaprubahan ang hihilingin nitong budget para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Kaya sa halip na humingi pa ng mas malaking pondo para masuportahan ang mga proyekto at programa ng kanyang opisina, 733 million pesos lamang o halos kapareho ng inaprubahang pondo ngayong taon ang hihilingin nilang budget ng OVP para sa taong 2026. Nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Aniya, ayaw niyang mapahiya lang ang kanyang mga tauhan kung haharap na sa Kongreso. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Samantala, June, wala munang aasahang mga bagong proyekto ang publiko mula sa Office of the Vice President sa susunod na taon dahil sa limitasyon ng kanilang pondo. Ganun pa man, mananatili ang mga kasalukuyan nilang programa maliban na lamang sa medical and burial assistance. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal na hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. At nawala yung feeding program natin, ang pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President.
Sa kabila nito, nagpapasalamat naman ang OVP sa mga healthcare institutions at providers dahil sa kanilang tiwala at kagustuhang makatulong pa rin sa mga isinusulong na programa ng kanyang opisina. Ayon kay VP Sara Duterte, ang mga batikos na tinanggap ng kanyang opisina ay hindi naging hadlang para huminto sila sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan. June kanina ay nandito sa Davao City si Vice President Sara Duterte upang pangunahan ang 2025 OVP Pasidungog upang bigyang pagkilala ang kanilang mga katuwang na grupo, institusyon at individual sa mga isinusulong na programa at proyekto ng Office of the Vice President. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, June. Daghang salamat, Gladys Tuwabi. Hindi kukonsintihin ng Department of Transportation ang mga abusadong taxi driver na mahilig namantala, lalo na sa Ninoy Aquino International Airport. Kamakailan lamang, nag-viral ang video ng taxi driver na labis sumingil sa pasaherong nagpahatid mula NAIA Terminal 1 papuntang Terminal 3. Bilang resulta, inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office na higpitan na operasyon laban sa mga taxi na naniningil na sobra sa pasahero. Ito ang balita ni Benedict Samson. So, colorum yun. No? So, colorum yung taxi unit na yun. So, magpapadala na ng show cause ang LTFRB at kakasuhan sila at may penalty yan. And posibleng matanggal ang prangkisa nitong si Taxi Hub Transport. Walang provisional authority mula pa noong Marso ng taong kasalukuyan. Ito ang nadiskubre ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa prangkisa na nag-viral na taxi unit matapos mag-overcharge o maningil ng sobra ng taxi driver. Mula sa 1,200 pesos ay nakipagnegosasyon ang taxi driver sa pasahero nito at nagkasundo na sa halagang 1,100 pesos ay ihahatid sila mula Terminal 1 patungong Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chopilo Guadis III, sa ngayon ay pinasasauli na nila ang plate number ng 14 na iba pang unit ng Taxi Hub. Tinatasan ko na po ang aking Executive Director na kunin na po yung mga plaka ng mga taxi para hindi na po sila makabiyahe. Ngayon kung ipagpipilitan pa rin nilang biyahe yan, sisiguraduhin ho namin ma-impound yung mga taxi yan. So the moment na nagkontrata ka na, you're already violating the law. So, mabigat pa. So, medyo malakas din ang loob nila, no? Na colorum na nga sila, nag-overcharging pa. So, yan ang problema pagka iniisip nila walang konsekwensya o walang kaparusahan yung ginagawa nila. At upang mapigilan ang overcharging, inatasan ni DOTR Secretary Vince Dizon ng LTO at LTFRB na paigtingin ang operasyon laban sa mga taxi na naniningil ng sobra. Pero ang kailangan talaga nating i-crack down dito, yung mga taxi na hindi sumusunod sa cap, hindi sumusunod sa price ceiling. No, so yun ang gagawin natin. No, yun ang gagawin natin ngayon. Magka-crackdown tayo, lalong-lalo na sa mga major areas na sinasakyan ng mga kababayan natin, mga airport, mga terminal. Importante yan kasi dyan madalas ang abuso. Akala nila, kaya nilang makaalusot. No, kasi pagka ang mga kababayan natin, pagka nandyan, parang gusto na lang makaalis gusto na lang nagmamadali na Sa isang pahayag, humingi naman ng paumanhin ang Taxi Hub Transport Management patungkol sa nangyaring insidente at sinisikap din nila na makipag-ugnayan sa naapektuhang pasahero para magbigay ng full refund at personal apology para dito. Sinabi rin ng Taxi Hub na masusi nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente at tiniyak na masusunod ang due process at accountability. Suspendido na ang lisensya ng nasabing driver at posible ring bawiin ito ng LTO. Sa ngayon ay na-impound na sa LTO main office ang taxi unit. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Maglalaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 3 electric bus para sa mga person with disability o PWD. Kasunod ito na insidente ng pambubugbog sa isang PWD sa loob ng bus kamakailan. Bahagi ito na ilulunsad na proyekto ng ahensya na Persons with Disabilities Electric Transportation Service o PWD ETS project. Bukas, nakatakdang inspeksyonin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga ide-deploy na bus. Nakatakda naman ang official turnover nito sa June 24. Hindi binanggit ng DSWD ang magiging ruta ng mga electric bus pero magiging benepisyaryo nito ang mga PWD sa Metro Manila. Maagang umuwi na bahay ang ilang estudyante sa mga paaralan sa Hagonoy, Bulacan sa unang araw ng pasukan. Ito'y dahil sa biglang pagtaas ng tubig dahil sa high tide na nagdulot ng pagbaha sa mga kalsada at mga classroom ng mga estudyante. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yun po, sa umaga po pasok, kahapon po bumodule sila. Kasi nga po sa laki ng tubig, baka kayanin ng mga bata pumasok. Excited ang 3 anak ni Jeline Mendoza na pumasok sa unang araw ng klase. Maaga pa lang, pinaganda niya sila ng pagkain na babaunin at inihatid sa paaralan. Ngunit dahil sa high tide na umabot sa 4.3 meters ang taas ng tubig, maagang pinauwi ang mga estudyante para wag abutan ng tuluyang pagbaha sa lugar. Sabi po ipapasok ng 7, uwi po ng 9. 9 yung uwian nila. Kaya pa naman po. Taas na lang po yung mga short nila pag uwian mamaya, pag may tubig na. Sa Hagonoy West Central School naman, 7 classroom sa lugar ang inabutan ng high tide kaninang alas 12 ng tanghali. Kaya nagpatupad na ng half-day classes sa mga grades 1, 2 at 3 students na apektado ng baha. Nag-a-adjust po tayo ng oras ng klase. Depende sa dating ng high tide. So if it's in the morning, we conduct ADM, alternative delivery mode. It's either modules, nag-online, or yung asynchronous na tinatawag natin, asynchronous classes. And pag litaw na yung mga rooms natin, pumapasok na sila. So adjusted ang oras. Pabor naman sa mga magulang sa Hagonoy, Bulacan na wag nang papasukin ang kanilang mga anak lalo't malalim ang tubig baha. At alalahanin din nila na madisgrasya at makakuha ng sakit sa paglusong sa tubig. Handa naman silang umalalay sa kanilang mga anak sa Alternative Delivery Modality o ADM. Mas okay po sa amin yung module pagka may high tide. Kasi mahirap nga pong ma-expose bata sa baha. Baka mamaya magka-leptos, gano'n. Delikado rin po, madulas. Ano ba module, di ba? Pag sinabing walang pasok, half day ba? Module. Kami na po bahala sa anak namin. Sa Ramon Trilliana High School sa 10 classroom nila sa grade 7, 3 rito ngayon ang lubog sa tubig dahil sa high tide. Para magkasya ang 500 mag-aaral sa classroom at matuloy ang klase, nagkaroon sila ng combined na klase sa 7 classroom na hindi binabaha. Sa ngayon lang pong linggo na to, dahil nga po nakadepende po tayo sa taas po ng tubig. High tide po kasi itong linggo na to hanggang sa next week, kaya hindi po kaya i-accommodate ng ating paaralan yung ganong karami ng mga bata. At iniiwas din po kasi natin ang mga bata na malublob at malusong sa baha. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa natatapos ang relocation sites na paglilipatan ng ilang mga evacuees sa Negros Occidental. Dahil dito, hindi muna magagamit ng mga estudyante ang 6 na paaralan na ginagamit bilang evacuation. Ito ang balita ni Lane Moreno, live. Lane, paano ang sistemang gagawin sa paaralan o pag-aaral ng mga estudyante sa nasabing 6 na paaralan na may nakatira pa rin mga evacuees? Monica, dito sa mga paaralan na hindi pa magagamit ngayon ng mga estudyante, magpapatupad muna ng alternative delivery mode ang Department of Education at meron na rin silang itinayong mga temporary school learning facilities dito sa mga paaralan.
na ginamit ngayon bilang evacuation centers. Bago pa ang pagbubukas ng klase ngayong araw, nilisan na ng mahigit 1,000 Mount Canlaon evacuees sa Negros Occidental ang mga paaralan na kanilang tinirahan sa loob ng 6 na buwan. Ang La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School at La Carlota City College Ubay Campus at Don Felix Robles Elementary School sa La Castellana. Ngayong araw, ginamit na ng mga estudyante ang mga nabakanting classrooms sa kanilang pagbabalik klase. Hindi pa 100% kay ang sa La Castellana Junior High. Harap pa sila sa sa classrooms sa senior high kaya hindi pa prepared ang ang camp. Gayunpaman, may 6 na paaralan pa sa La Castellana na hindi muna magagamit dahil marami pa rin mga nakatirang internally displaced persons o IDP. Kasama na dito ang La Castellana Elementary School, La Castellana National High School Junior High School Campus, La Castellana National High School Senior High School Campus, Biak na Bato Elementary School, Kabakunga National High School, Masulog Extension at Masulog Elementary School. Bagamat may nahanap na relocation site ang LGU para sa kanila, hindi pa tapos ang ginagawang temporary shelter. Tinatayang aabutin pa ng 3 buwan bago matapos ang pagpapatayo rito. Mag-focus kita danay with the alternative delivery modes of learning for those affected learners nga ng ilang schools wala ginagamit sa as evacuation centers. Meron man kita si mga temporary learning spaces man din tukod sa ating mga schools. 7 paaralan rin ang hindi pa magamit dahil nasa loob ng 6-kilometer extended danger zone. Samantala, kasalukuyan mo nang nanunuluyan sa mga temporary relocation sites at evacuation centers ang mga evacuees. Nagtayo ang provincial government ng Negros Occidental ng modular tents para sa kanila. Maigpit pa rin kasi pinagbabawal ng Office of Civil Defense na makabalik ang mga residente na nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone. Monica, itong decampment process ay inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction Management Council para magamit na ng mga estudyante ang kanilang paaralan sa pagbabalik ng school year 2025-2026. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Wala na muna ipatutupad na maximum suggested retail price sa mga locally produced na baboy ang Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., dahil sa naging epekto ng African Swine Fever o ASF sa baboy, hindi maitatanggi na kakaunti talaga ang supply. Kaugnay nito, target naman ng DA na ipatupad ang maximum suggested retail price sa imported na baboy. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ang MSRP sa local pork, hindi natin lalagyan ng MSRP ang local pork na dahil nga it's short. Mayroon talagang kakulangan sa produksyon ng lokal na baboy sa bansa. Ayon mismo sa Department of Agriculture, bunsod ito ng naging pinsala ng African Swine Fever o ASF sa mga alagang baboy, kaya hindi na rin magawang bumaba ang presyo nito sa merkado. Nauna nang inalis ng DA ang implementasyon ng MSRP sa baboy noong Mayo dahil sa naging daing ng mga retailer na lugi sa kanilang hanap buhay. Sa tala naman ng Philippine Statistic Authority, isa ang baboy sa nag-aambag ng food inflation sa bansa. Bunsod ng problema sa produksyon, hindi na talaga magagawang maglagay pa ng maximum suggested retail price o MSRP sa mga lokal na baboy. When something is short, you cannot really control it. Wala tayong magagawa dyan. Ang MSRP natin, lalagay natin sa imported pork. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa huling pag-iikot nila at monitoring sa isang pamilihan, nakita nilang ginagamit ng isang retailer sa profiteering ang imported na baboy at ibinebenta gaya ng sa presyo ng locally fresh na baboy. Kaya naman nagpasya ang mga ito na tutukan din ang bentahan sa imported pork. So we have to put order sa retail natin na walang dayaan. Diba? Kung ang imported pork dapat 350 lang dapat yan o to 380 LM po. Huwag naman yung ibenta ng 350 to 390. Kaya doon tayo maglalagay ng MSRP. Okay. Dagdag pa ng
ng kalihim na bagamat plano na ito ng ahensya ay magkakaroon pa rin ng masusing konsultasyon at pag-uusap kasama ang pork industry para sa planong implementasyon nito para sa buwan ng Agosto. Sa ngayon, ang proposed MSRP sa imported na baboy para sa kasimpige ay 270 hanggang 300 pesos per kilo, habang 300 naman hanggang 350 pesos per kilo sa liempo. In order for them to be able to sell imported pork sa market, it has to be chilled. Hindi pwede basta-basta lang ilalatag nila like what they are doing now dahil prone yan to bacteria. So, hindi baling itaas natin ng konti yan, but they are required now to have ice tsaka lalagyan para to maintain the freshness or the quality of the product. Pagbibigay diin pa ng kalihim, ang isasagawang MSRP sa imported na baboy ay short-term policy lamang at nasa pag-uusap pa ng hog industry ang magiging penal. Aniya, aksyon ito ng ahensya upang magkaroon ng babalingan na mas mababang presyo ang mga mamimili habang patuloy na isnasagawa ang repopulation ng lokal na baboy. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na magbubukas ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ang Commission on Elections o COMELEC sa Bangsamoro para sa parliamentary elections. Sa kabila nito, tuloy naman ang ibang paghahanda ng komisyon kahit walang batas na naipasa ang parlamentaryo para ibahagi ang 7 parliamentary seats mula sa Sulu. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala kaming bubuksan kasi anong bubuksan namin sa puntong ito, wala namang batas kung saan nila ina-allocate yung 7 seats. Dahil walang naipasang batas ang Bangsamoro Parliamentary Government sa loob ng 2 linggong ibinigay na palugit ng Commission on Elections o COMELEC para ma-distribute ang 7 parliamentary seats mula sa Sulu, sabi ni Chairman George Erwin Garcia na hindi na sila makapagbubukas ng panibagong Certificate of Candidacy o COC filing sa rehiyon. Paliwanag ni Garcia, batas ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan para gawin ito. Dagdag pa ng poll chief kung sino ang mga naghain ng COC noong November 2024 ay sila na ang opisyal na kandidato, gayon din ang political parties na tumakbo. Kaugnay nito, sinabi rin ng COMELEC na tuloy na ang kanilang preparasyon para sa BARM elections sa October 13 nitong taon. Hindi na anya sila pwede pang maghintay sa aksyon ng parlamento sa 7 seats dahil kapos na sa panahon. Nagdesisyon kami kanina, we will write a letter addressed to the Bangsamoro Parliament that we will now proceed with preparation based on the 73 members of Parliament. Whether yan ay political parties, whether yan ay parliamentary districts, or whether yan ay sectoral organizations. Sapagkat mahirap po kasi kami maghintay dun sa 7 at all cost. Hihingian niya sila ng mga picture ng mga komandidato para mailagay sa balota. Samantala, kinakailangan ding magsumite ng logo ng kanilang grupo ang mga political party na makikita rin sa balota. Kami mga nakapag-submit na, kaya lang mga mahigit palang 40 sa mahigit 100 na kandidato dyan sa Bangsamoro at dyan naman po sa mga political parties, 6 pala sa 7, 3 pa lamang ang nagsasubmit ng kanilang logo. Kabilang sa preparasyon ng komisyon ay ang pag-iimprinta ng 2.3 million na balota na katumbas ng kasalukuyang bilang ng rehistradong botante sa BARM. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila walang kamalay-malay ang isang motorista na umaabot na pala sa 150,000 pesos ang babayaran niyang multa dahil sa paulit-ulit na paglabag sa paggamit ng EDSA busway. Base sa records ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, 9 beses itong nakuna ng kamera na lumabag sa batas trapiko mula nang ibalik ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Maaari namang makita ng mga motorista sa website ng MMDA kung may huli sila sa ilalim ng NCAP. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Simula August last year hanggang sa Friday,
Isang sasakyan, 309. Again, 309 times siya pumasok sa EDSA busway. Sa loob ng 10 buwan, mahigit 300 beses na pumasok sa EDSA busway ang motoristang ito. Siyam sa kanyang paglabag, ginawa niya simula nang muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority nitong Mayo. Sabi ng MMDA, hindi kayang bantayan ng mano-mano ng kanilang mga tauhan ng mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa lahat ng oras. Gabi naman na makikita nyo, maluon. Pero yet, pinipili niyong pumasok every time sa EDSA busway. Na ang rason siya lang ang nakakaalam. Yan po yung reason So kailangan po natin mag-instill ng discipline na kahit walang nakitang enforcer sa daan, kailangan po sumunod sa batas trapiko. Dahil alam nila na hindi sila makakalusot dahil may CCTV cameras po tayo na huhuli. Aabot na sa mahigit 150,000 pesos ang kanyang multa sa 9 na beses na dumaan ito sa busway sa ilalim ng pagpapatupad ng NCAP at irerekomenda na rin ng MMDA sa LTO na suspindihin ang kanyang lisensya. Pero dahil nitong Biyernes pa lamang natuklasan ang kanyang mga paglabag, hindi pa naaabisuhan ang motorista. Gayunman, maaari nang makita ng mga motorista kung mayroon silang violation ticket sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy gamit ang pinakabagong portal ng MMDA na inilunsad ngayong araw, ang mayhulika.mmda.gov.ph. Maaaring mag-log-in sa website ang isang motorista gamit ang plate number at motor vehicle file number. Sa loob lamang ng isang araw na pagkahuli ay makikita na sa website ang mga violation ng isang motorista. Pinipilit namin mag-real time na pagka-notify sa iyo, upload na rin yung video upon confirmation. Kaya nga po, humingi kami ng another 2 months siguro para ma-incorporate yung mga enhancements. Maaari namang kontestahin ng mga motorista ang nakatalang violation at kung magtatagumpay ay ibabalik ang kanilang multa. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 10,000 violations ang naitala ng MMDA simula nang ibalik ang NCAP. Pinag-aaralan din ng MMDA na imbes na pera ay community service ang ipapataw sa violator para maalis ang duda ng iba sa polisiya. 2 klase ang panghuhuli ng MMDA sa NCAP. Una ay ang manual viewing ng mga kawani ng MMDA at paggamit ng artificial intelligence camera. Mayroong 21 AI cameras na nakakalat sa kahabaan ng EDSA busway at 165 AI cameras sa buong EDSA. Kahit madilim at tinted ang sasakyan, kayang makita ng kanilang kamera. Lalagyan na rin ang iba pang pangunahing lansangan gaya ng Commonwealth, Quezon Avenue at maging ang C5. Ito ang Communication and Command Center ng MMDA. Dito minomonitor 24 oras ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, lalo na ang kahabaan ng EDSA. Sa pamamagitan ng AI cameras, nakikita ng malinaw ang mga paglabag ng mga motorista sa mga batas trapiko. Ito naman ang pananaw ng mga motorista. Okay yun sir, kasi ma-update kung may huli ka o wala, makikita mo agad. Mababayaran mo, makakapag-contest ka agad kung anong pwedeng gawin. Wala, ganun din. Labis ang contest na, paikot-ikotin ka lang nila hanggang maubos oras mo. Siguro, kapag tingnan natin muna. Pag mga ganun bagay, pwede yun. Okay ba dyan mga ganyan. Maaari ring magamit ng Philippine National Police ang mga kameras ng MMDA para sa pagsugpo ng mga krimen at paglutas ng mga kaso. Sabi ng MMDA, bumilis ang daloy ng trapiko sa Commonwealth at EDSA simula nang ipatupad ang NCAP. Nabawasan din ang kanilang naitalang aksidente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang low-pressure area ang binabantayan ngayon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 2 ng hapon, nasa ibabaw ito ng katubigang sakop ng Concepcion, Iloilo. Sa kategorya ng State Weather Bureau, unlikely o maliit lamang ang tsansa na maging ganap itong bagyo sa loob ng 24 oras.
Nag-alok na ng pabuya ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan sa makapagtuturo sa mastermind sa pagpatay kay Rizal Mayor Joel Ruma. Naglunsad naman ang emergency hotlines ang Iloilo Province para sa mga Ilonggong overseas Filipino workers na apektado ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. At sa Davao Occidental, nakansela ang unang araw ng pasukan dahil sa pag-ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan, 2 milyong piso ang ng provincial government sa sino mang makapagtuturo sa mastermind sa pinaslang na mayor ng bayan ng Rizal na si Joel Ruma. Ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba,